kanyang kabutihan at katapatan po sa ating mga buhay. At ako po ay nagpapasalamat din sa Panginoon sa pagkakataon na pinagkaloob niya para makapaglingkod po ako sa inyo ngayong gabi. Pasalamat ako kay Pastor Abid sa tiwala kasama sa mga kapatiran ko dito. Pasalamat din ako sa mensahe ng Panginoon na aking napakinggan kagabi. Paggamit kay Pastor John Mabinis. Sarap pagka ikaw ay nakikinig kasi nare-recharge siya. At kay Pastor Castillo din at kanina kay Pastor Vince. Puri ng Panginoon sa mga pagpapala na ating natanggap. Dahil hindi pwede na magbigay ka ng bagay na wala sa iyo, di ba? At wala naman tayong sa ating sarili, lahat po ay galing sa Diyos. Kaya lahat ng pupuri ay ating binabalik sa ating Panginoon. Nung binigay ni Pastor sa akin itong topic na ito ay siyempre bago ko ibigay sa inyo, ako ay pinagpala din ng Diyos una. At salamat na may mga bagay sana na maghadlang sa akin, hindi makapagbigay ngayon, pero puri ng Panginoon na kanyang kalooban niyo po na makapaglingkod po sa inyo. At ang aking dalangin na ating sabay-sabay na pag-aralan ang salita ng Panginoon sa paniniwala na siya po ay nasa kalagitnaan natin at sa kapangyarihan lamang ng banal na Espiritu dahil hiwalay sa Kanya ay wala tayong magagawa. Meditating, yun ang kwan po natin, yung ating mensahe po. Nung aking tanggap yun, kagad-agad yung ating yung pumapasok sa isipan natin na talata, mga kapatid. Yung Psalms chapter 1 verse 2, di ba? And sabi ng ng Biblia, yung kanyang kasiyahan ay nasa kautusan ng Panginoon at araw at gabi siya ay nagbubulay-bulay dito. Ngunit sa verse 1, makita po natin na ito po ay tumutukoy kung ating i-summarize, na siya po ay yung blessed na tao, yung nagde-delight na kanyang kasiyahan, nasisiyahan sa salita ng Diyos ay nahiwalay sa sanglibutan. At magpapasalamat tayo sa Panginoon na kagabi ibinigay po sa atin ni Pastor Castillo at kay Pastor Pastor John Abinis tungkol po sa kasalanan. Kaya iniisip ko po kung anong aking dadalhin po sa inyo. At ang word na meditating ay ito po yung kasiyahan, Mamaya mo na. Patuloy natin, marinig nyo naman yan, di ba? Ito yung pagbubulay-bulay sa salita ng Diyos sa layunin na ating ipamumuhay po ito. Kaya binigyan ko ng title yung ating pag-aaral, Meditating and Applying the Word of God in Our Lives. Atin pong pagbulay-bulayan at ipamumuhay ang salita ng Diyos. Dahil ang salita ng Diyos ay indispensable. Hindi pwede na magkaroon ng revival kung wala yung salita ng Panginoon. Ngunit ang question ngayon, mga kapatid, what are we doing about what we are hearing? Anong ginagawa natin sa salita ng Diyos na ating pinapakinggan o napakinggan? Ito po ay general na aspeto dahil sa bawat pagkakataon na ating basahin ang salita ng Diyos, ang Diyos po ay nangungusap po sa atin. At sa kinig natin ang salita ng Panginoon, nangungusap din ang Panginoon sa pamamagitan ng kanyang mga ngaral. Kaya dinala ko dito ng Panginoon sa aklat ni James po. Buksan natin yung ating mga Bibles, please. James chapter 1 verses 18 to 25. Atin basahin po ito ng salitan, mga kapatid, ngayong gabi. At iniling ko po ang lahat na tayo po ay tumayo.
James chapter 1 verses 18 to 25. Basahin ko po yung verse 18. Pagkatapos ay inyong basahin yung verse 19 hanggang verse 25 po tayo. Napakadakila ng pribileyo na mabasa natin yung salita ng Diyos dahil hindi ito karapatan na binibigay sa lahat. May mga bansa na hindi ka pwede magbasa ng Biblia, pero tayo po ay mayroong kalayaan, kaya ating i-enjoy yung kalayaan po. Okay, James chapter 1 verses 18 to 25. Basahin po natin responsibly itong mga passages na ito. Basahin ko yung verse 18, tapos kayo sa verse 19 hanggang verse 25 po tayo. Of His own will begot He us with the word of truth, that we should be a kind of first fruits of His creatures. Therefore, my beloved brethren, let every man be strict to hear, slow to speak, slow to wrath. For the wrath of man worketh not the righteousness of God. Therefore, lay apart all wickedness and superfluity among us, and receive with meekness the crafted word, which is able to save your souls. But be ye doers of the word, and not hearers only, deceiving your own selves. For if any be the hearer of the word, and not the doer, he is like unto a man beholding his natural face in a glass. For he beholdeth himself, and goeth his way, and straightway forgetteth what manner of man he was. But whoso looketh into the perfect law of liberty, and continueth therein, he being not a forgetful hearer, but a doer of the word, his man shall be blessed in his deed. Dakilang Diyos, kami po ay lumalapit sa iyong banal na harapan. Karapat-dapat kang sambahin, paglilingkuran, luwalhatiin dahil sa iyong kadakilaan, at karapat-dapat kang pasalamatan dahil sa walang katulad, walang kapares na kayamanan na iyong ipinagkaloob po sa amin. Ang kaligtasan, buhay na walang hanggan. At nagpasalamat din kami, O Panginoon, sa pagkakataon na kami makapag-aaral ng iyong salita. Salamat sa ministeryo ng Banal na Espiritu dahil iwalay sa kanyang gabay, sa kanyang pangunguna, sa kanyang pagbigay liwanag sa iyong salita. Wala kaming magagawa, lalo na po ang iyong abang lingkod. Lukuban mo po ng iyong kapangyarihan itong lugar na ito. Kontrolahin mo po at mangusap ka sa bawat isa na matupad, Panginoon, ang layunin ng iyong salita sa bawat isa na nandito, Panginoon. Salamat sa unang mensahe na iyong ginamit, at nagpasalamat din kami na ikaw ay gagamit din sa iyong salita, sa iyong lingkod. Ikaw ang kumilos sa bawat isa, O Diyos. Pagkatapos aming pag-aaral mamaya, na kami ay magpasya, dahil ang layunin ng iyong salita ang pangangaral, para kami ay gumawa ng pasya at sumunod, Panginoon, na hindi kami maging katulad ng aming pagpunta po rito. Kami po ay uuwi na mayroong pagbabago, katuwaan at kasiglahan, na lalo ka naming mahalin ng buong puso at buong kaluluwa. Kaya lahat ng ito ay aming dinadalangin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Salamat po. Pwede na po tayo makaupo. Mga kapatid, gusto po nating patibayin ang katotohanan na sa kabila na mayroon po tayong makapangyarihang Diyos. Ang tawag po natin, omnipotent God, na walang imposible po sa Kanya, omnipresent, omniscient, lahat ng katangian. Siya lamang yung tunay at buhay na Diyos, mga kapatid. Sa kabila na tayo ay mayroong Biblia, hindi na kailangan na dagdagan natin ng isang pang aklat. Okay? Maging ilang books pang Bible nga. Okay, hindi na kailangan ng 67 book. Lahat ng itong mga advantages po na nasa atin
ay ito po ay maging walang kabuluhan hanggat hindi natin ipamumuhay at i-apply ang salita ng Diyos sa ating mga buhay. Katulad po ng isang report na mayroong ilang mga booklets na ang title po nito, The Control of the Termites, kung paano patayin, kontrolahin yung anay. Ito po ay tinago sa isang mailing room, pero ang nangyari, yung anay pala ay unti-unting pumasok po doon. Pagkatapos, lihim na sa lihim, malihim itong mga anay. Kinain po at na-damage lahat ng mga booklets, mga kapatid. Dahil sa gutom na mga pesting ito, kanila pong sinira ang impormasyon na sana makapigil sa pangyayari katulad po nito. Anong dahilan, mga kapatid? Napakaganda ng laman ng booklet na yon. Pero ang problema, anong dahilan? Because knowledge was not applied. Beloved, napakaganda itong salita ng Diyos. Hindi ko na sasabihin yung advantages po nito. Ito po ay walang katulad, walang kapares, dahil ito ay binigay ng nag-iisang Diyos. Ito ay regalo ng Diyos po sa atin, mga kapatid. Ang kasaysayan po na ganyan ay nagdala po sa atin sa sentro ng ating binasa kanina sa verse 22. Sabi niya, but be ye doers of the word and not hearers only. Hindi lamang tayo dapat maging tagapakinig, kundi tagagawa din. Dapat i-apply natin sa ating mga buhay. Gusto ko po kayong tanungin ngayong gabi, anong klaseng tagapakinig po tayo? Hindi ko po kine-question yung inyong purpose sa pagpunta dito, dahil pumunta tayo dito para makinig, mga kapatid. Ano ko'y naniwala na ito po yung layunin po natin. Ang question sa atin ngayon, anong klaseng tagapakinig po tayo? Alam niyo, mayroong 4 na klaseng tagapakinig. Mayroong mga tagapakinig na katulad ng espongha, yung sponge, sinisipsip yung masama at yung mabuti. Tapos unti-unti naman pinapakawalan ito. Mayroon naman katulad ng sandglass o hourglass. Ito yung sumusukat ng oras, mga kapatid. Pero ang nangyayari, na doon sa itaas, ay bumababa yun, lumulusot naman sa pababa. Just like hearing without thinking. Mayroon ding mga tagapakinig na katulad ng strainer, salaan o panala. Iba namang klaseng tagapakinig to. Pinapalusot yung mabuti, tapos iniipon yung masama. Diba? Madalas pagka salubungin mo yung mananampalataya, pagkatapos ng service, tanungin mo siya kung anong natutunan niya. Napakalungkot, natutunan niya lang yung biro ng pastor na nagpapatawa sa kanya. Hindi niya nakuha yung tunay na mensahe. Sana hindi tayo maging ganyan. Mayroon ding tagapakinig na katulad ng bistay, parang sheep. Kanyang pinapakawalan yung ipa at kanyang pinapanatili yung mabuti. Pero mga kapatid, ganun pa man, hindi ito sapat. Dahil ang blessings hindi dumadating sa atin sa pakikinig lamang sa ayon sa sinasabi ng Biblia. Ulitin ko po, mga kapatid, blessing does not come by simply hearing great biblical truths. Kahit anong kagaling ng ating mga ngaral, it is not the hearing but the doing that produces the blessing. Kaya ang question po sa atin, ano ang ginagawa natin sa mga bagay at katotohanan na ating napapakinggan?
At ito po yung malaking concern ni James para po sa atin mga kapatid. Kaya una, ating tingnan, Una-una, tingnan po natin an exhortation. Kung kayo nagkakakuha ng notes dyan, Una-unang point na makita po natin, itong exhortation, itong masidhing pangaral na binibigay po sa atin sa verse 22 sa ating mga Bible, please. Sabi dito sa verse 22, datapwat maging taga-tupad kayo ng salita at huwag tagapakinig lamang na inyong dinadaya, tinatagalog ko na po, ang inyong sarili. Alam nyo, ilang beses ko po binasa po ito, pero parang matamlay ang dating po sa akin. Naranasan nyo rin ba yun? Nabasa nyo, pero parang walang nangyari. Pero mga kapatid, mapansin natin una-una dito na ito ay powerful exhortation. Letter A. It is a powerful exhortation. Dahil nung sinabi niyo po, but be ye doers of the word, itong yung Greek na ginamit dito na salita, ito po ay nagpapakita ng idea, ganito po, make sure that you are. Kapag kumain ka ng papaya, ng parati, yung mukha, parang parang papaya, Kaya nauso yung likas papaya. Okay? Di ba? You are what you eat. Sabi ng salita ng Diyos dito, siguraduhin po natin na kapag tayo nagbabasa ng salita ng Diyos, nakapakinig ng salita ng Diyos sa pamamagitan ng personal na pag-aaral at pangangaral ng mga lingkod ng Diyos, make sure that you are. Isa pang bagay na pansin po natin, yung grammar nitong itong verse na ito ay nagsasabi ng continuing action. Keep on showing yourselves. Keep on keeping on. Showing yourselves to be doers of the word. Beloved, ang salita ng Diyos, ang demand nito ay dapat nating sundin. Hindi tayo dito po, kasi mayroong isang membro. Alam niyo, may mga membro na pagpunta sa church, parang tatlong klase yun eh. May mga membro na na sasakyan sa dagat ba, meron hila. Kapag walang naghila, hindi makarating sa church. Mayroong dilayag, kapag malakas yung hangin, nakapunta yun. Pero pag walang hangin, wala. Pero maganda yung di-motor, di ba? Iyon po yung pangungusap ng banal na espiritu, pinapahintulutan niya na ang Diyos ang maghila sa kanya. Mayroong isang tao na kapatid, punta ka sa church. Sabi niya, pastor, pupunta ako pag sinumpong ako. Kaya unang banggit ng pastor, kapag nakita sa may pintuan ng brother, sinusumpong ka ba? Beloved, hindi pa sumpong-sumpong ang pagsunod sa salita ng Diyos. The more you know, the more you become what? Responsible. Pero napakasarap ng responsibilidad, di ba? Dahil hindi ito naranasan ng mga hindi mananampalataya. Makikita din natin mga kapatid, hindi lamang ito powerful, ito ay practical. Dahil ginamit ni James dito yung word na doer, madalas, 4 na beses. Tingnan nyo yung mga Bible, please. Sa James 1:22, anong sabi ko ng Biblia po dyan? Sapagkat, sabi niya dito, datapwat maging tagatupad kayo ng salita. Verse 23, anong sabi niya po? Sapagkat kung ang sino mang tagapakinig ng salita at hindi tagatupad. Pangatlo, na pag-ulit niya, verse 25, ngunit ang nagsisiyasat sa bandang huli, kundi tagatupad na gumagawa ay pagpapalain ng ng Diyos. At sa chapter 4 verse 11, makita po natin dyan ang sabi ng ng Biblia na dapat nating tuparin ang ang salita ng Diyos. Anong ibig sabihin mga kapatid? Ang mensahe po sa atin dito mga kapatid, na dapat tayo'y magpasakop sa salita ng Diyos.
Dahil ang salitang ito, siya po ang hari o siya po ang Diyos. Siya po yung banal na Diyos, makapangyarihang Diyos na nangungusap po sa atin. Sabi ko sa mga mananampalataya, kahit sino pa yung nakatayo sa likuran ng pulpito, kapag ang salita ng Diyos ang kanyang hinahawakan, kapag kanyang pinapangaral po yan, tayo ay mayroong responsibilidad na magpasakop tayo, na tayo'y sumunod, ating respetuhin yung salita ng Diyos. Kaya ako, pagka nakita ko yung membro na kataon ng pangangaral ay nag-uusap, ayaw ng pag-uusap ng Diyos, yung pangungusap ng katabi niya. Yung mga Kristiyano na gumagawa ng hadlang sa pakikinig ng salita ng Diyos. Mga kapatid, pakikinig pa lang wala pa tayo sa gawa. Okay? Napakahirap makinig. Sino ba sa inyo dito ang nagsasabi na madaling makinig ng salita ng Diyos? Buti walang orasan dito, Pastor. Tinago nyo na ba? Dito. Ako palang meron, Kasi pag dito mo yan nilagay, maging mal tayo, maging practice tayo. Kasi tayo para tinagatingin, Beloved, ang Biblia, hindi niya kinukondem. Hindi niya kinukundina ang isang tao na nagbabasa ng Biblia. Hindi niya kinukundina ang pagiging tagapakinig lamang. Kasi ang hirap makinig. Para makapakinig tayo ng salita ng Diyos ng maayos sa araw ng linggo, hindi tayo dapat magpuyat ng Sabado ng gabi. Di ba? Bago mag-service, sinaraw, sige, lahat ng mga gusto nyo uminom, inom na kayo. Lahat ng mga bata, gusto mag-CR na. Gawin nyo ng lahat yung yung gagawin nyo. Ayaw ko na may bata dyan sa kalagitnaan ng pangaral ay tatakbo o meron isa dyan kung meron sakit, okay lang yun. Okay? Siyempre, pero yung panay naman, hindi naman pwede na panay may sakit, di ba? Mga kapatid, I hope na nakita natin na ito, hindi ito higit sa salita ng Diyos. Ito po ay nasa salita ng Panginoon. Kung nahirapan tayo makinig, lalo mas mahirap ipamumuhay ang salita ng Diyos. Pero mga kapatid, sabi nga ng isang Amplified Bible, sabi niya, but obey the message, be doers of the word, and not merely listeners to it. It is not enough, hindi sapat na tayo makapakinig ng salita ng Diyos, kailangan gawin po natin. Pastor, bakit sinasabi mo yan? Matagal na yun Kasi ganito po, ako minsan mayroong maling palagay na dahil nakapakinig ako ng salita ng Diyos, naka-attend ako ng Bible study, lalago na ako. Naintindihan niyo ba ako, mga kapatid? Dahil ang pastor namin magaling mangaral, dahil nakapagbasa ako ng Bible, automatic nalago na ako. Ito ang paraan para makatanggap ng salita ng Diyos. But beloved, gusto kong sabihin sa atin, ang paggawa, ang pagtupad, ang pag-apply ng salita ng Diyos ay ang paraan para tayo ay pagpalain ng Diyos. I hope kung ating gagawin po yan, linggo-linggo, bawat Merkules, bawat Bible study, ginagawa po natin yan, hindi na tayo kailangan gisingin. Sabi nga ni Pastor Castillo, sabi niya, hindi na kailangan ng revival. Revive na! Posible na tayo ay maging marunong ng mga theologian, ngunit mahina ng mga Kristiyano o membro ng church. Beloved, bakit magtanong po tayo? Sabi ng Great Commandment, that thou shalt love the Lord thy God with all thy heart. Dahil ang prueba ng ating pag-ibig sa Diyos, depende kung anong ginagawa natin sa Kanyang salita. Sabi ni Kristo Jesus, if you love me, keep my commandments.
Sabi ng Matthew 7:24, nalala niyo po? And 25, sabi niya, whosoever heareth these sayings of mine, and ano daw? Anong word sunod? Doeth them. I will liken him unto a wise man which built his house upon a rock. It means, beloved, what your pastor preaches, we must live according to what, kung ano po ang ibinigay dito sa sa Biblia para po sa atin. Kapag nakapakinig tayo ng salita ng Diyos, mayroon ba tayong kababaang loob? Nakita niyo kanina doon, kababaang loob, sabi ng Biblia, na may buong katapatan, na mayroong kaganahan. Mga kapatid, nakita po natin powerful, pangalawa nga, ano kanina? Anong pangalawa kanina na napidon? Practical. Ano pang gusto ng Diyos dito? Kailangan ito ay mag-penetrate. Ang buhay ng isang tao na blessed sa Psalms 1, nababad yung kanyang buhay sa sa salita ng Diyos. But be ye doers of the word and not hearers only. Alam niyo, tayong mga tao, mga persons po tayo, di ba? Tatlong bahagi, intellect, emotion, and will. Doon, ang parte ng tinatawag nating pagsunod, di lamang dagdag kaalaman, kundi binabago ang ating pamumuhay. Ito ang layunin ng salita ng Diyos. Anumang relasyon natin sa Diyos na walang pagbabago, resulta ng ating relasyon sa salita ng Diyos, iyang relasyon na yon ay walang kabuluhan. Dahil tayo po ay naniwala, sabi ng Biblia, if any man be in Christ, he is a new creature. Beloved, ang inasahan po ng Diyos po sa atin, sa bawat pagkakataon na tayo'y nagbubulay-bulay sa Kanyang salita, na kapag nagpakinig ng salita ng Diyos, you will never be the same again. Kailangan may changes po sa ating buhay. Alam nyo, take note nyo po sa inyong mga Bible, ang word na listen. Nakita nyo yung word na listen dyan. Yung word na listen, ito po ay literal yung ibig sabihin nito, audit. Yung mga umaten sa mga sa klase, di ba? Dalawa, di ba? Audit at nagki-credit, di ba? Yung credit, pagkatapos ng pagka-lecture yan, kumukuha ng exam yon. Nag-audit, anong ginagawa? Pwede na hindi. Kasi para lang makapakinig, dagdag kaalaman. Ngayon, ang katulad pala ng isang mananampalataya na nakapakinig lamang, hindi gumagawa, nag-audit lang siya. Walang exam, ayaw niya magkuha ng exam. Kaya yun ang aking ginawa nung nakaraan, nung may doon sa Baptiyons Ang problema, pag graduation, makagraduate ka. Hindi po. Pero marami sa atin na katulad nito, mga kapatid. Nasaan po tayo sa ating graduation day? Kapag tayo ay tumayo sa judgment seat of Christ, ano ang mapakinggan natin sa ating Panginoon? Beloved, ang backsliding ay nagsisimula sa ating maling attitude sa salita ng Diyos. Ang revival ay magsimula kapag tayo'y magsisi at bumalik sa salita ng Diyos na mayroong tamang attitude or saloobin at tamang tugon. Number 2, ating tingnan po, nakuha natin una yung exhortation. Talagang makapangyarihan yun kasi ang salita ng Diyos makapangyarihan, di ba? Sabi ng Hebrews 4:12, sabi ng Bible, like a two-edged sword, talagang tumatagos yan. Ito po ay prakal. Gusto ng Diyos ito ay mag-penetrate. Pangalawa, ating tingnan yung illustration. Dito sa verse 23. James chapter 1 verse 23, mga kapatid.
Sapagkat kung ang sino man ay tagapakinig ng salita at hindi tagatupad, ay katulad siya ng isang tao na tinitingnan ang kanyang talagang mukha saan daw? Sa salamin. Ngayon mga kapatid, nakita po natin yung word na natural face po dyan. Diba natural face? Ang ibig sabihin ng natural face, ito yung mukha na kung saan pinanganak tayo. Ito yung natural. Okay? Yung mukha mo na natural, na hindi na fish lip, ano? Ano po diyan. Ngayon, wala talaga tayo magawa sa mukha natin kung yan ang binigay ng Diyos, di ba? Kaya, lalo mga kababaihan, ay pinipilit nila yan, na maglagay ng, sabi ng isa, pintura, yung ganito po yan. Tapos, sabi ni Pastor, kawawa ng mga ladies, kayo lang. Pero illustration po ito. Okay? Powderan po natin, tapos i-blow up, tapos may foundation po yan. Kung alam nyo, mayroong isang babae doon sa ibang bansa na pumunta lang sa Amerika para palitin yung kanyang, yung kanyang ilong. Tapos ang kanyang mukha ay paguhin. Siya po ay nagastos ng 50,000 pounds. Tinding pera po yan, mga kapatid. Pero alam nyo, bilang mga Kristiyano, mayroong mas magandang paraan para ma-improve yung ating mga mukha. Ang problema mga kapatid, yung ginawa ng babae noon, kahit nagbago yung mukha niya, yung puso niya, ganun pa rin. Ang maganda, sinasabi ng Biblia, na ang kagandahan ng mukha, nagsisimula dito saan? Sa puso. Kung buksan po natin yung ating mga Bible sa Psalms 34:5, they look unto Him and were lightened. Psalms 34:5, and their faces were not ashamed. Kapag ating sundin ng salita ng Diyos, hindi tayo mapapahiya, mga kapatid. Naalala po natin si Moses nung siya'y bumaba doon sa bundok. Dahil sa kanyang matinding fellowship kasama sa Diyos, anong sabi ng Exodus 34:30? The skin of his face shone. Ngayon, itong taong ito, sabi ng Biblia po dito sa verse 24, tingnan po natin, sabi ng 24, for beholdeth himself and goeth his way. Okay, makita niyo po mga kapatid, itong phrase na ito, na he beholdeth himself, ito'y nagsasabi ng casual. Yung mababaw na pagtingin sa salita ng Diyos. Yun ang ginagawa natin minsan pag nagmamadali po tayo. Mas nagbababad pa tayo sa Facebook, sa teleserye. Pero sa salita ng Diyos, sa pagbubulay-bulay, araw at gabi, yung spiritual discipline po natin, na ito ang susi, mga kapatid. Nagtagumpay po natin, dito nakasabit, yung lakas at sigla ng lahat sa buhay ng isang mananampalataya. Itong taong ito ay isang casual na tumitingin sa salamin yung salita ng Diyos. Pastor, nung ibig sabihin itong illustration po, isang lalaki, nagmamadali, gumising dahil tinanghali na po siya, pagkatapos nagmamadali sa may salamin, tapos kukuha ng razor, mamadali po dito, punasan yung kanyang mukha, tapos itapon yung pagkatapos ng pagsuklay ng kanyang buhok, itapon yung kanyang suklay, tapos nagmamadali na nilulog yung madalian yung kanyang pagkain, pagkatapos nagmamadali na pupunta sa sasakyan. Maya-maya, nakalimutan niya kung ang itsura niya. Beloved, ang salita ng Diyos, ito po ay pagkain natin. Ang salita ng Diyos po, ito po ay napakalaga po sa ating mga buhay. Paano natin ina-approach yung salita ng Diyos? Ilang minuto, hindi ko naman sinasabi sa atin na dapat 1 oras o 2 oras.
Pero ang importante mga kapatid, ito'y nagsasabi na dapat mayroon tayong quality time. Ito ang sikreto. Kung gusto nating mayroong revival, ito'y magsimula sa closet at sa ating tamang pakikinig ng salita ng Diyos, yung disiplina. Dahil ako'y naniwala na kapag hindi tayo marunong makinig sa Diyos sa ating personal devotion, hindi tayo maging marunong makinig at magbulay-bulay sa panahon ng preaching. Naniwala ba kayo sa akin? Ito po ang sinasabi ng Biblia. Kaya nasabi ni David sa Psalms 139:23-24, "Search me, O God, and know my heart. Try me and know my thoughts, and see if there be any wicked way in me, and lead me in the way everlasting." Alam niyo, ang casual glance, yung sulyap lang, kasi gusto ng Diyos talaga, titigan po natin. Ito po ay ginagawa dahil sa maling pangangatwiran. Letter A, makita natin yung man's reasoning, mga kapatid. Alam niyo ang ating pangangatwiran? Dahil nangyari ang isang bagay, automatic na mangyari yung mga bagay na ito. Dahil nabasa ko ang aking Bible, dahil nakapanalangin ako, dahil mayroong panahon ako sa Panginoon, so everything is fine. Tapos na ako. But beloved, sabi ng Biblia, dinadaya mo ang iyong sarili. Hindi pa tapos, mga kapatid. Dahil ang binasa po natin, ang pinagbulay-bulayan po natin, halimbawa, gamitin po natin yung ano ba yung ginagamit natin sa devotion natin na is there any sin that I should forsake? Specs, promise na dapat ko i-claim. Kasi nasanay po tayo, mga kapatid, na tayo magbukas ng daily bread. Hindi mali yung daily bread, okay? Hindi mali po yan. Mayroon dyan reading, scripture reading. Pero ang problema, doon tayo mag-concentrate sa sinasabi ng nidihan dyan, pagkatapos akala na yun, tapos na tayo. Hindi natin binabasa yung text. Ano ba, mayroon ba akong kasalanan na dapat iwasan? Pangako na dapat kong i-claim? Example na dapat kong susundin? Command na dapat kong gawin? At ito'y aking gawin. Pupunta sa school, pupunta sa trabaho, at ipamumuhay sa aking buhay. Ito ang pangako ng Diyos para po sa akin. Pag nabasa po natin yung menu na ibinigay po sa atin yung listahan, mga kapatid, there is a difference between reading a menu and eating a meal, di ba? Mayroong kaibahan na binigyan tayo ng reseta kaysa pag-inom ng gamot. Bago ko pumunta dito sa Manila, nagtrabaho kami ni Mrs. doon sa Bethel Baptist Hospital. Ito po ay tinatag ng mga Amerikano. At itong Amerikano na ito, una-una, talagang magaling at talagang malapit sa mga tao. Alam nyo, ang mga pasyente doon, pag ang stethoscope nakapatong na sa kanilang dibdib dito, galing na sila kagad. Magaling na. Kaya ginagawa ng doktor, hindi na nilagay dito, ganyan na lang. Kasi, kahit bakit gumaling, kasi hindi naman totoo na may sakit yun. Beloved, sa salita ng Diyos, hindi po. Mali yung reasoning po natin. Mali. Pangalawa, yung pagbabasa ng taong ito ay mali. Man's reading sa verse 24, sabi ko nga sa inyo, ito ay casual glance lamang. Kailangan mayroon tayong pagtitan sa Diyos. At alam niyo po, sabi ng ng isang tao, ang Diyos ay hindi ipagkatiwala ang kanyang mga pagpapala sa mga casual reader lamang. At ang Diyos, hinahanap niyo po sa atin itong mga bagay na ito.
Kung ating titingnan sa Isaiah 66:2, ito yung ginawa, Sa Isaiah sabi niya, "To this man will I look, even to him that is poor and of a contrite spirit, and trembleth at my word." Nanginginig sa salita ng Diyos. Beloved, hinihingi ko sa Diyos yung quality time na kapag basahin ko ang salita ng Diyos, yung panginginig. Kung pwede, iyakan po natin na ating malasap yung kanyang mensahe. Ito ang nangyari sa vision ni Daniel, sa Daniel 10:11. "And when he had spoken this word unto me, I stood trembling." Kaya tinatanong ko ng aking sarili, when did we last do that trembling before the word of God? Beloved, ako'y naniwala. Salamat sa pinisakan nito, sa topic na ito. Salamat sa pribilehyo ito. Kasi ako'y naniwala na hindi lamang dito magsimula magkaroon ng revival din sa sarili ko. Kailan ang huling pagkakataon na tayo umiyak sa salita ng Diyos? Kailan ang huling panahon na tayo'y nanginginig dahil sa pangungusap ng Diyos sa ating mga buhay? Mali ang response sa verse 24. Sabi ng Biblia, kung ating tingnan po, mga kapatid, verse 24, "God forbid, patawarin mo kami, Panginoon, kung ito ang aming ginagawa, sapagkat minamasdan niya ang kanyang sarili at siya'y umalis, at pagkadakay kanyang nalilimutan kung ano siya. And go with his way." Anong ibig sabihin ng Biblia? Naalala niyo po yung rich young ruler? Lumapit siya sa Panginoon. Sabi niya, "Panginoon, anong gagawin ko para mamana po yung kaharian?" Alam ng Diyos yung problema ng taong ito. Enumerate niya lahat. Pero alam ng Diyos yung problema niya. Kaya itong sinabi ng Diyos. Nung sinabi na ni Kristo sa kanya, nung sabi ng Biblia, napakalungkot. Sa verse 22, "And he was sad at that saying, and went away grieved, for he had great possessions." Lalo pang sumama yung kanyang sarili. Ganon pa rin. Alam mo sa mga Bisaya, sino mga Bisaya po dito, pag tinanong mo, "Kumusta ka na?" Sabi niya, "Mao gihapon." Sa mga Ilonggo, "Kumusta ka na?" "Amo gihapon." Sa mga Tagalog, "Anong tagot?" Ganon pa rin. Beloved, ito po ay salungat sa sinasabi ng salita ng Diyos, katulad ng rich young ruler. Sabi ng Biblia. Napakinggan po natin na sabi ng Malakay, "Bring ye all the tithes in the storehouse." Dahil aking pipigilan ang magpinsala sa inyong hanap buhay. Ngunit anong ginagawa natin? Hindi tayo nagbibigay ng tithes natin. Minsan, nag-tip. Sabi ng Biblia, "Not forsaking the assembling of ourselves together, as the manner of some is." Ang isang mananampalataya, lalo ng membro ng church, sa bawat gawain, inaasahan ng Diyos na doon siya. Na huwag niyang pagbayaan yung pagtitipon. Minsan, linggo ng umaga, nandiyan po, pero paghapon, wala na. Paggabi, wala na. Dahil anong sinasabi, mga kapatid? Gusto ko magpahinga. Ayaw sumunod sa Diyos. Alam niyo, ang tawag ni Kristo sa mga Kristiyanong ganito, foolish man. Hindi foolish man, ha? Foolish man. Matthew 7:26. Siya ay mayroong pribileyo katulad ng wise man. Siya po ay nakapakinig ng salita ng Diyos, pero hindi niya ginanap. Siya ay katulad ng isang mangmang na tao na nagpatayo ng kanyang tahanan sa ibabaw ng bato. Ang tawag ni James po sa kanya, deceiver of self. Forgetful hearer, beloved. At ako'y naniwala
na kung ating gawin sa awa at biyaya ng Diyos at sundin yung kanyang sinasabi dito, meditating and internalizing. Ini-internalize po natin yung salita ng Diyos. Pagpapalain tayo ng Panginoon. Last, nakita po natin yung unang punto natin, yung tayo. Pangalawa, nakita po natin yung illustration, di ba? Yung isang tao na tumingin lang sa nagmamadali. Hindi nakababad sa salita ng Diyos. Pangatlo, makita po natin dito yung observation. Obserbahan po natin ang ibang klaseng tao po dito sa verse 25. Ito ng last natin, na main point natin mga kapatid. But whosoever looketh into the perfect law of liberty. Yung pagkakaiba sa word na but. And continueth therein. He being not a forgetful hearer, but a doer of the word, this man shall be blessed in his deed. Ito yung blessed man sa Psalms chapter 1. Ito yung blessed man sa Beatitudes sa Matthew chapter 5. Beloved, blessed, prosperous, contented, joyful, sabi ng Biblia na ating makikita dito. Ibig sabihin, yung word na but dito mga kapatid, malaking kaibahan. At ang pagkakaibang ito ay kailangan po sa atin para magkaroon ng tunay na revival. Ang aking panalangin una-una sa aking sarili. Itong bagay na ito at sa ating lahat, mga kapatid, ang kanyang approach, ang kanyang pagpahalaga sa salita ng Diyos, mga kapatid. Bakit anong klaseng taong ito? Anong ginagawa niya? Una, he looks at God's Word. Looketh. Ang ibig sabihin na looketh dito, mga kapatid, a careful, earnest gaze. Isang maingat at mataimtim na pagtitig. Hindi sulyap. Ito ang gusto ng Diyos po sa atin. Katulad sa ginawa ni Pedro nung siya pumasok doon sa Resurrection Day. Talaga doon siya pumasok, tiningnan niya mga kapatid. Lahat ng sulok. Dahil kung si Kristo ninakaw, wala itong damit niya, di ba? Pero dahil talaga nabuhay siya maguli, gaya ng kanyang pangako, yung kanyang damit na iwanan mo doon, mga kapatid. Kanilang tiningnan, tinitigan, hindi ito casual glance, mga kapatid. Ang phrase na makita natin sa John 25, and he's stooping down and looking in. Minsan tayo ay titingin, ganyan. Pero sa kanya, nagbayad talaga, nagluhod siya talaga. Diba? Tinignan na tinitigan. Itong sinasabi ng salita ng Diyos. Itong ginagawa ng mga tao sa paghanap nila ng ginto. Ngunit gusto ko pong sabihin sa iyo, mga kapatid, bilang mga Kristiyano, sabi ng Psalms 19, 9-10, more to be desired are they than gold. Supra pa ito sa ginto, ye than much fine gold. Dahil ang ginto doon sa langit, tinapakan ng mga kapatid. Letter B, hindi lamang makikita po natin, sabi ng Biblia, he looks at God's Word. Kanyang tinitingnan, kanyang tinitigan, kanyang tinatanong, ano bang ibig sabihin nito? Ano bang mensahe na gusto ng Diyos para sa akin sa araw na ito? Paano ba ako maging matatag? Ano bang sinasabi niya tungkol sa Diyos? Anong kanyang pangako? Pagkain ko ito, kakainin ko para ito'y magbigay lakas sa akin sa lahat ng pressures at stress sa buhay na ito. Look at God's Word. Number 2, He lingers in God's Word. And continuous therein. Patuloy mga kapatid, pabalik-balik. Alam niyo, sa pagbasa ng Biblia, hindi madali yun. Kaya pagbasa ng Biblia, hindi lang dahil binasa mo, okay na. Kailangan hagisan mo yan. Hagisan mo, di ba ito? Hagisan mo ng tanong. Sabi ko sa inyo, ang karaniwang ginagamit natin yung specs. Anong kasalanan ang dapat kong iwasan? Anong pangako ang dapat kong amkinin?
example na dapat kong sundin, anong command na dapat kong gawin. Saan ba tayo nakababad ng mas matagal, mga kapatid? Kaya sabi ko sa inyo kanina, sabi ni George Duncan, bago tayo pumunta sa last na portion, last na subpoint po natin, God does not reveal the deep things of the Spirit to the casual Christian who drops in for a chat. Alam natin yung chat, ano? Panangyon yan, alam natin yung chat. Okay? Quality time. Last. Tinitigan niya, mga kapatid. Binabad niya yung sarili niya sa salita ng Diyos. Pangatlo, he being not a forgetful hearer but a doer of the work, this man shall be blessed in his deed. Anong sabi niya? Makita natin dito, this man lives out God's word. Saan siya pinagbala, mga kapatid? Tingnan niyo yung mga Bible. This man shall be blessed in his deed. Kaya madalas sinasabi ni Kristo Jesus, ganito po, ito'y sinulat ko sa inyo upang ang inyong kaligayahan ay ano daw? Mabuo kapag inyong ginawa ito. Kaya makikita po natin dito ang kahalagahan ng pagsunod. Yes, sa pagsunod, kailangan natin yung tamang pakikinig ng salita ng Diyos. Dahil hindi natin pwedeng gawin yung bagay na hindi natin alam. At hindi natin malalaman yung isang bagay kung hindi natin binasa o napakinggan. But beloved, huwag tayo magpadaya sa ating mga buhay, sa ating mga sarili, na kapag tayo nakapakinig, alam natin yung salita ng Diyos, na kapag aral tayo sa Bible School ng 4 na taon o 5 taon, na okay na po tayo. O Kristiyano tayo ng ilang taon, tapos na, okay na po tayo. Hindi po. Mag-close na po tayo sa isang illustration na ganito at gusto kong amunin po lahat po tayo. Mayroong isang sikat na doktor, ang pangalan niya si Dr. Howard A. Kelly ng John Hopkins Hospital sa US. Siya po ay dinalaw ng isang babae na dahil sa pag-alala sa mga bagay sa buhay, may banta sa kanyang physical na lakas, pati yung kanyang sanity parang naapektuhan. Ay tinanong siya ng doktor, sabi niya, Mrs. o Ma'am, ano ba ang dahilan? Ano bang nangyari? Ano bang naramdaman mo? Kinuha yung symptoms, Alam niyo, binigyan siya ng reseta at nagulat yung babaeng ito. Sabi niya, Madam, what you need is to read your Bible more. Ang kailangan mo, basahin mo ang salita ng Diyos ng mas maigi. Ayusin mo yung devotional life mo, ayusin mo yung relasyon mo sa salita ng Diyos. Nung una, magalit sana itong babaeng ito. Parang gustong magalit itong babaeng ito. Pero dahil desperado siya, gusto yung subukan. Kaya ginawa niya po ito. Siya po ay isang Kristiyano. At problema sa kanya, pinabayaan niya yung mga bagay para sa Diyos, yung kanyang priorities, yung kanyang value system ay hindi na maganda. Alam niyo na pagbalik niya, pagkatapos ng isang buwan, sabi ng doktor sa kanya, alam ko na masunurin kang pasyente. Ano sa pakiramdam mo ay kailangan mo pa ba ng ibang gamot? Sabi ng babae, no, doctor. I am a different person. Ngunit gusto kong tanungin ikaw, doktor, paano mo malalaman ang ating pangangailangan?
Kaya kinuha niya yung Bible, kinuha ng doktor yung kanyang Bible at doon nakasulat, well-worn Bible. Nakasulat doon, basahin ko po, if I omit my daily reading of word, I not lose my joy, but I lose my greatest source of strength and skill. Your case called not for medicine, but for a source of peace and strength outside yourself. Kaya ang aking reseta sa iyo ay naging epektibo. Beloved, kung gusto natin ang kalooban ng Diyos sa ating buhay, tayo po ay marirevive. Kung ating palakasin ang ating personal discipline, katulad ng sinabi ni Pastor John tungkol sa kasalanan, tungkol sa panalangin, tungkol sa pagsunod at sa pagpasakop, magkaroon ng revival sa buhay po natin. Bago tayo manalangin, gusto ko pong hiramin yung verse kanina na sinabi ni Pastor Robin sa 2 Chronicles 7:14. Sabi niya, if my people which are called by my name shall humble themselves. Ibig sabihin kung ating aminin ngayon na nagkulang po tayo, may pagkakamali sa ating mga buhay, in humility, beloved, at tayo'y manalangin na mayroong pagsisisi at hanapin natin ang mukha ng Diyos, tayo po ay tumalikod sa ating mga pagkukulang. Sabi ng verse 14, then will I hear from heaven and will forgive their sin and will heal their land or their church, their lives. Manalangin po tayo. Iyuko po natin yung ating mga ulo, ipikit po natin yung ating mga mata. Walang revival maliban sa salita ng Diyos. Ang pagbabala, pananauli ay mangyayari lamang po sa atin kapag tayo ay magpakumbaba, ipahayag yung ating pagkukulang at sabihin natin sa Kanya, Panginoon, gusto kong sundin ang iyong salita. Revive us again through your word, through the working of the Holy Spirit. Panginoon, gusto kong umalis sa lugar na ito, hindi gaya ng aking pagpunta po rito. Nangangako po ako na walang pinaka-importanting appointment sa buhay ko, kundi ang appointment ko sa persona na gumawa ng langit at lupa. Lumikha po sa akin, nagtubos po sa akin at nangako ng walang hanggang kaligayahan doon sa langit. Panginoon, tulungan mo ako disiplinahin ang aking sarili sa bawat pagkakataon na ako'y makikinig ng iyong salita. Pakinggan ko na mayroong pagbubulay-bulay na may layunin na baguhin ang aking buhay at takbo ng aking buhay. Nangyari ito sa kaligtasan, O Panginoon, at ito'y mangyayari sa pamamagitan ng pagsunod namin sa iyong utos. Grow in the grace and in the knowledge of the Lord Jesus Christ. Habang nakapikit yung ating mga mata, nakayuko yung ating mga ulo, kung kinausap pa ng Diyos ngayong gabi, seryoso ikaw at sincero sa harapan ng Panginoon, pwede ba itaas mo ngayong kamay at ako'y manalangin para po sa iyo? Meron pa sa ating kalagitnaan. Salamat po.
Salamat po. Salamat po. Salamat po. Mayroon pa ba sa ating kalagitnaan? Yan sa itaas, mayroon ba? Mayroon ba sa ating kalagitnaan? Salamat po. Panginoon, tulungan mo ako na magkaroon ng disiplina sa aking sarili. Sa aking quiet time. Sa aking pagsunod, pagpakumbaba. Mayroon pa ba sa ating kalagitnaan? Just raise your hand and I will pray for you. Mayroon pa ba sa ating kalagitnaan? Mayroon pa. Salamat po. Kung kinausap ko ng Diyos, ang ibig sabihin ba sa iba, na sinukat mo ang iyong sarili, ang iyong tugon at relasyon sa salita ng Diyos, at nakita mo na walang problema. Kailangan po natin yung katapatan. Mga kapatid, ang pagtaas nyo ng inyong kamay, hindi pa tapos yan. Ngunit magsisimula ang pagpasya. Sa pagpasya, magsisimula ang pagkilos ng Diyos. Sa pagpasya po natin, inaamin po natin tayo nagpapakumbaba. Ibig sabihin, kung hindi tayo magpasya ngayon at hindi po tayo pag-amin ng ating tunay na katayuan, tayo po ay naging mayabang sa harapan ng Diyos. Tayo po ay hindi nagpapakumbaba. Kayo po ay hindi nangangako po sa akin. Kayo po ay nangangako sa harapan ng Diyos. Alam po natin na siya ay nasa kalagitnaan po natin. Ito'y pangako po natin, desisyon po natin para sa Panginoon. At umaasa sa atin na magkaroon ng pagbabago sa ating mga buhay, ang paglago po natin. At maging kapakipakinabang po tayo sa iglesyang ito. Hindi lamang mapakinabangan natin ang salita ng Diyos, ang maganda mga kapatid, maging pagpapala po tayo sa iba. O anong katuwaan meron sa isang tao kung hindi siya maging pagpapala? Kung kinausap po ng Diyos, last call, mayroon pa ba sa ating kalagitnaan? Just raise your hand. Salamat po. Salamat po. Salamat po. Panginoon, kami po ay lumalapit sa iyo ngayong gabi. Nagpapasalamat sa iyong salita. Pinagsisihan po namin ang aming pagkakulang. Salamat sa pagkakataon na muli ang pamantayan ng iyong salita ay aming nakita at nakita namin ang aming mga sarili, ang aming pagkakulang. Dakilang Diyos, patawad. At kami nangangako sa pamagitan ng iyong awa at ng iyong biyaya, sa pamagitan ng pagkilos ng banal na Espiritu, sa pamamagitan ng panalangin ng mga lingkod mo sa amin at panalangin ng mga kapatiran sa bawat isa, mangyayari, Panginoon, ng revival sa iglesyang ito. Hindi lamang sa iglesyang ito, kundi sa lahat ng iglesia, sa lahat ng mga tinubos mo, O Panginoon. Kaya salamat. At lahat ng kalulatian ay aming binabalik po sa iyo. Lahat ng karangalan ay aming binabalik po sa iyo. Tawagin mo si Pastor Abed para sa closing prayer. Ay po mga kapatid ay manalangin. Salamat Panginoon Diyos sa paalala niyo po sa amin at hamon mo sa amin na aming pong pahalagahan ang aming pong panahon sa inyo pong salita. Salamat Panginoon sa mga commitment na ibinigay sa inyo ngayong gabi. At iniling namin dakilan Diyos sa biyaya po ninyo, ito po yung aming masunod. Meron din po Panginoon sa mga commitment patungkol po sa prayer life, sa katapatan, sa pananalangin at pagpapakumbaba sa inyo. Panginoon Diyos, kami po yan papakumbaba sa inyo at humihiling kami ng biyaya po ninyo na
kami po hindi lang po maging mga tagapakinig lamang, kundi mga tagatupad din po ng inyong pong salita. Maraming salamat po, Panginoon, sapagkat alam namin na tutugunin mo ang panalangin namin sapagkat ito po ayon sa inyong kalooban. Ito po aming inihiling sa hanap po ng Kristo Jesus. Amen. Po, maganda po na tayo po ay awitin po natin